Halloween. Kahapon nga ito si Papay nag-aalala na kina Ate at Kuya Nunoy, ano daw at hindi na nauwi. At nang bumalik nga naman, may dala ng malaking pakoy at sila daw may panghuli, ibininta ng ngalaang nila. Ay hindi maisip kung ito ibebenta o kaya anong gagawin. Kaya sabi ko kay Papa ay iihaw na lamang. Ay by di nga at nagsimula na si Papang maghanda. Ay di syempre na may sakalin iihaw at nang matipid. Ito ang mga paraan sa pagluluto sa kalan. Hatay punot. Ilagay ang mga tuyong bunot sa kalan. Siguraduhin na ito ay tuyo dahil napakahirap nitong paliyabin kapag ito ay basa. Isunod ang uling. Siyempre gagamitin tayo ng uling. Mas maganda daw kung ang gagamitin ay bao. Pero ang mayroon kami ay kahoy kaya mag-istis na lang. Sindihan ang papel. Gamit ang posporo, sindihan ng papel na nagamit na para makabuo o makagawa ng apoy. Kapag ito ay may apoy na, ilagay sa ilalim ng kalan. Ito ang susunog sa bunot na susunog sa uling para magkaroon tayo ng baga na magagamit natin sa pagluluto ng ating pakoy. At kapag okay na at mayroon ng apoy ang bunot, pwede nyo na siyang paypay-paypayan para naman makaabot ang apoy sa uling at makabuo na ng baga. Ayan nga, pinapaypay-paypayan na. Parang iba yung nakikita ko dito. Parang, alam nyo yun. Kailangan magkaroon ng baga yung uling bago salang yung mga lulutuin. Kahit kaunti lang para siguradong makakaluto ito. At bayan nga may kaunti na. Kaya naman isasalang na ni Papa yung pakulabay at humihingi pa. Sabi ko, Papa, hindi kaya masunog ito? Ay hindi daw naman. At kung daw, makapal daw ang balat. Yun nga ako ngayon nag-live ay sabi daw ay tusok-tusukin para daw madaling maluto. Ay hindi na naman niya ginawang ganayon. Hindi na niya tinusok ba, di binaliktad na nga niya. Bayan, talaga namang maigi na nga ang amoy na ito. Tapos ako'y nanguha na din ng sili para maya-maya ay ready na kami. Kaya talaga namang ngayon lang nagluto ng ganito dito si Papa at madalas na nagluluto siya ng ganito ay kina Mama. At iba nga ang kanilang putahe. E di man din nagtagal, itong pakoy, bigla na lang pumutok yung kalahati ba yun, bumitak. At yun ay habang iniihaw-ihaw, ay iniiba-iba ni Papa ang pwesto dahil medyo maliit nga yung kalan, ay malaki yung pakoy, ay kailangan na malutong maigi lahat. Bayan nga at medyo lumaki na yung bitak ng pakoy. Ay ako naiinip na din diyan. May katagalan din pala pag-iihaw ng ganayan. At ako nagugutom na. Diyan yata mag-aalas 8 na nung natapos. At nung natapos naman, ay by di na. Kakain na kami. By di nga po ang sausawan at talaga naman kami mag-asawa, inam na inam pagkain. At kinabukasan nga po dahil malaki pa ang natira, ay talaga namang ginataan ni Albino yung natirang pakoy. Ginulayan niya ng kabay at sili at syempre marami ang nakatikim, marami ang naligayahan. Yung mga ganito po talaga ang hilig na aking asawa, mga ginatang pakoy, kinanas na bunhak, ginatang bayawak, mga ganyan, sa mahilig siya sa ginataan. Ay ako naman hindi sinong mahilig sa ganito. Ay di pag minsan sila ay nagluluto na lamang ay kay na Mama. Pero ngayon ay dito nagluto sa bahay. And marami namang nasarapan. Kung gusto nyo pong magpaluto ng ganito, ako po i-chat lang ninyo at murang-mura lang. Charot! Ay basta yun lang po ulit. Hala, sa susunod po ulit. Bye!